Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigyan ng comment at reaction, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Bago po tayo magbigay ng mga masusing komentaryo, ganito po muna mga facts na nakuha natin on news releases. Number one, ang kinargahan na van ay Photon na ang kanyang weight ay nasa 4,400 pounds. No? Mga nasa 2,000, ang total weight niya nasa 2,000 mahigit kilograms. Ang nakuwang ay halos kabigat lang ng van na ito. So kung totoo yun na nakakarga sa van na yon, ang almost 2,150 kilograms ng sinasabing hindi makakagalaw ng 2 pulgada ang van. So paano siya nakapag-travel na ang karga niya ay halos kasing bigat ng katawan at bigat ng buong sasakyan? That is very, very simple logic of analysis. Paano nagkaroon ng kargada na 2,000 tonelada mahigit ang van, hindi magkakasya ang laman, hindi kakayanin ng bigat ng van at ng kanyang capacity ang bigat ng kargada, at tapos nagpatawag tayo ng press conference sa isang lugar na wala na sa loob ng van ang mga ito. That's very dangerous. Bakit? Pwede po ito madismiss ang kaso at ang driver na ito na ginamit na props ay technically may absuelto sa kaso at hindi matutuntun sapagkat malinaw po na may violation. Hindi kami mga abogado pero kami natututo sa pag-analisa ng kalagayan, chain of custody of evidence. Dapat ipinakita na ang sabong ito ay totoong nasa loob ng van. Correct. At dapat in-observe in transparent and public. Total nagpa-press con na kayo, pinatawag ang media. Nandun din ang PIDEA, nandun yung mga local officials at makikita na talagang nandyan ang show sa loob ng van. Kasi nga, paano magkakasya ang ganoon kadami 2 tonelada at kasing bigat siya o mas mabigat pa sa van, paano kikilos ang van na yon kung ang kargada na sinasabi nyo ay doon nakuha, subalit na mag-press conference ay nasa harap na ng mga tao, ng media, pero wala na sa loob ng van. So questionable. Ma'am, pwede talaga madismiss itong kaso na ito at ang taong ito ay parang pinalabas na props lang. Number 2, nagpa-press conference kayo at hindi pa natatapos pa lang operation, nandun ang presidente, ipinakita na ang driver, hindi nakatakas ng may... Kasi nagpa-press conference na kayo. Kalukuhan po ito. Huwag niyo pong maliitin ang taong bayan sa kanyang kaalaman. Number 3 na punto, halos hindi alam ng pulis kung anong sasabihin niya. If he was the one leading that actual checkpoint operations on the ground, hindi mo nakikita na excited siya, hindi mo nakikita na firm ang kanyang pagpapahayag at parang sinasabihan siya, uneasy siya, sinasabihan pa siya ng Pangulo ng Bansa, kaya mo yan. Ano ito? Kabi-briefing lang, binigyan siya ng script at dahil hindi niya alam kung anong gagawin, natutuliro ang pulis. Bakit hindi ang umarap dyan si General Marbil o ang Regional Director? Si Abalos. Bakit yung kapitan ang humarap dyan? Ganon kalaki pala, the biggest in history. Bakit po natin ito kinu-question? Sapagkat obviously, nandun po ang mga elemento ng isang pandaraya, isang pangloloko, at ginamit pa ang itong operations na ito para pagtakpan ang totoong kapalpakan ng gobyernong ito sa drug war niya at upang ipakita-kita yung kanyang statement, sabi niya, now we can declare na hindi kailangang may pumutok na baril, may balang gagamitin sa isang tama at isang mapayapa na pamamaraan ng drug campaign. Obviously, gusto niyang patamaan dito si Rodrigo Duterte at ipahiya at bigyan ng isang pag-atake sa isang moro-moro na presentation na kaya palang gawin ang hindi marahas, hindi pumapatay, hindi madugo na uri ng campaign at samantalang napakalaki pala ng mga nakukuha na mga sabi niya. Ma'am Lorraine, your take on this? Nakakasulasok po na iniinsulto ang mamamayang Pilipino at buong mamamayan, buong bansa sa ganitong gimmick at palabas. Walang naniniwala sa ganitong gimmick, Ma'am Lorraine. Nakakahiya itong president na ito. Budol talaga, sinungaling. No, I mean, I don't even know, Eric, where to start sa pagsabi kung saan napakaraming butas. You mean to say, a 13 billion na haul no, na dinadala ninyo, iisa lang ang tao?
wala man lang resback, wala man lang motorsiklo na sa harap at sinadya pa niya na pumunta sa checkpoint. Ma'am, please. Na walang lisensya. Ma'am, wala siyang driver's license. No driver's license. Nung college ako, wala akong driver's license. Para akong ninja, nagtatago talaga Tapos ako. ang kargada mo, Ang karga ko lang nun, Coca-Cola. Pero ito, you're insulting our intelligence by telling us that a 13 billion worth was being driven in this photon van na hindi nga natin alam magkasya ba yan. At sinadya ng isang driver na pumunta sa regular checkpoint. It wasn't any surprise checkpoint, no? And I look at the footage, I don't see any PIDEA. Doesn't seem like there's any PIDEA agents there. I don't know. Because this seems highly irregular. At ang mga items, ma'am, wala na sa loob ng van. Yes, ginalaw. Ginalaw siya. Diyan pa lang, So, matitechnical ito. yeah, ginalaw siya talaga. Kasi nung time ni PRRD, sumasama ako sa mga, just to cover it, di ba, in communications. And from the communications perspective, I could not believe it. A Philippine president is moderating a press con of a lower-ranking police officer. Meron pa siyang mga disclaimer na ganon. Patapik-tapik pa siya. Patapik pa siya. Meron pa siyang excuses na alam mo kami sa military. Kailan ka naging sundalo? 'Di ba? Huwag kang makihanay sa mga totoong bayani namin. Sundalong Hindi ka kanin. bayani, drug addict ka. Okay? So, and then now he's saying pa, no. You know what worries me? What's really interesting to me, Eric, mga kababayan, is this product, no. Itong video product na ito was made by an ordinary citizen. And what is it? It's ridiculing this president, no? Pinagtatawanan siya. So, nagbabayad na si Bongbong Marcos dito sa 2 taon na pagpapabaya niya sa taong bayan, and yung indifference niya, yung pagsisinungaling niya, yung panloloko niya, na nag-plummet ang trust ratings niya. So, kung ano sinasabi niya dyan, pinagtatawanan siya, no? So, and there are so many questions that come to mind, no? Ito yung nahuli. That I hear and monitor. No? Ito yung nahuli. Ang Paano pangalan niya, naman ma'am, hindi Michael nahuli? Sarate. Never heard. And he's a US soldier pala. Oo. No? Tapos, And then, makikita mo, ma'am, Frank, brothers, can you show that? Makikita mo ang picture o ang itsura ni Bongbong Marcos, hindi siya seryoso sa ganitong dalawang tunila. At parang patawa-tawa siya, na natutuwa siya, na parang nililibang-libang niya ang mga tao. Yes. You cannot see him speaking with the degree of seriousness kung gaano kabigat itong hinaharap na problemang ito, at hindi mo makikita ang nakaharap dyan ay ang Chief of the Philippine National Police, Chief of PIDEA at DILG. Subalit ay pinaharap isang kapitan ng pulis at hindi nga niya alam kung anong sasabihin niya, parang kinuha lang, tumayo ka dyan. Antalang ilang araw po bago po nagsalita yung Chinese Embassy na nabibriefing po si Pangulong Marcos, ilang araw pong inaraw-araw ng mga kapanalig, at mismong si Pangulong Marcos ay nagsasabi na he is horrified. Bakit po siya na horrified kung wala naman talaga? Kung ito po ay imaginary lang, kung wala naman talagang kasunduan, di ba? Bakit po siya na horrified? Kasi tiniyak po, no? Mismo raw mula na sa Chinese Embassy. Chinese Embassy na raw po ang nagsabi na mayroon silang deal ni Pangulong yung China at ang Pilipinas through President Duterte ay nakipag-deal sa China. Yan po yung problema, no? Kung yung ito po kasi totohanan po. Ako sinasabi ko na to eh. Ito po ay propaganda ng China. Bakit po kino-question ko, 'di ba? Una, yung hindi pa po nagsasalita si Pangulong Marcos. Yung mga tambilawan vloggers pa lang po yung nagsasalita. Bakit nyo pinaniniwalaan yung propaganda ng China samantalang ang linaw na yung propaganda na to ay in defense sa kanilang pambobomba sa atin dyan sa pagpasok natin sa Ayungin Shoal. No, ulitin ko po. Binomba nila tayo, water cannon, nung umpisa. Kinakailangan po nila na, kasi pinalabas po natin pinakita natin sa buong mundo na yung ang bansang Pilipinas na walang kalaban-laban, ang isang bansang mahirap, kawawa, api, na katulad ng Pilipinas, ay binobombet ng China, no? Samantalang ang gusto lang natin ay mag-supply ng pagkain sa mga sundalo natin sa Ayungin. Yan po yung depensa nila. Counter propaganda. Battle of propaganda po. Lahat naman yan, propaganda talaga eh. 'Di ba? Pero maganda po yung sagot ni yung una pong pambobomba, ito po yung sinabi ng China, paalala ko lang kaya naman namin kayo binomba kasi
Dapat wala na yung MB Sierra Madre na yan. Dahil pinangako ninyo, natatanggalin nyo rin. Hindi ba't nagkagulo pa? Lahat ng presidente kung sino-sino ang pinagbintangan dahil sa sinabi ng China. Nakabase kayo sa sinabi ng China eh. Dahil gusto nyong tukuyin na si Duterte yung nakipagkasundo sa kanila. Ang paulit-ulit kong sinasabi, sinabi rin ng China na kanila lahat yan eh. Bakit pa tayo nakikipagtalo kung maniniwala rin tayo sa China? Paulit-ulit ko rin sinasabi, hindi po pwedeng selective. Pag pabor sa kwento nyo, maniniwala kayo sa China. Pag hindi na pabor, hindi. Kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.